Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, July 26, 2024. Patuloy pa rin nga po na nakakaapekto sa ating bansa itong habagat o yung southwest monsoon at pinapalakas pa rin po yan ni dating bagyong Karina. At posible pa rin nga po na makaranas pa rin po ng mga pag-ulan ang western section ng bansa. Habang yung cloud cluster nga na minomonitor natin ay isa ng ganap na low pressure area at nakapasok na nga po ito ng Philippine Area of Responsibility. At ayon naman sa nilabas ng Advanced Weather Forecast ng European Center, ito nga po ay nasa 35% chance or mababa ang tsansa na maging isang malakas na bagyo. Pero hindi natin inaalis yung possibilities na ito nga po ay maging isang tropical depression, lalong-lalo na nga po kahabang nasa karagatan pa. Pero as of now, low pressure area nga po na posibleng sundan yan yung dinaanan ni bagyong Karina. Dito po sa ating rain map animation, mamaya nga pong alas 9 ng umaga, asahan pa rin po natin na maapektuhan pa rin po yung mga lugar ng Ilocos Region, Batanes, Pabuyan Island, Bataan, Zambales, and Pampanga, Benguet, Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Apektado rin ng southwest monsoon ang Visayas at Mindanao ay asahan naman natin yung localized thunderstorm. At pagdating naman po ng alas 12 ng tanghali mamaya, asahan po natin na makulimlim pa rin ang halos buong Luzon. May tsansa pa rin ng mga isolated rain shower. Medyo mataas naman ang tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan. Dito nga po sa Ilocos Region, sa may La Union, Pangasinan, Zambales, Pampanga, Bataan. Asahan din po natin including Metro Manila at pati nga po sa may Batangas ay may chance rin po ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan maging ang Mindoro provinces. Mananatiling maayos at maganda naman ang lagay ng panahon sa may Visayas, Mindanao at sa may Palawan. Pero meron po tayong posibleng asahan dyan na scattered rain shower. Pagdating naman po ng alas 4 ng hapon mamaya, mas tataas nga po ang tsansa ng pag-ulan sa halos malaking bahagi ng Luzon, including Metro Manila, dahil pa rin po yan sa southwest monsoon. Dito naman po sa may parte ng Quezon, Bicol Region, sa may Marinduque, ay may tsansa rin nga po ng mga isolated rain shower, pati nga po sa may Palawan. Dito naman sa may parte ng Mindanao, asahan nga po natin na magkakaroon ng biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At posible nga ito sa extension ng kaulapan ng low pressure area na nandito nga po sa eastern section ng Mindanao. Asahan nga natin merong moderate rain dito nga po sa may parte ng Bukidnon, Agusan del Sur at ng Davao. At asahan naman natin na mananatiling maayos at maganda lagay ng panahon na ilang bahagi ng ating bansa. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, mas tumaas nga po ang tsansa ng pag-ulan dito nga po sa may parte ng Mindanao dahil nga po sa extension ng kaulapan itong low pressure area at asahan din po natin may tsansa ng pag-ulan pa rin sa may Palawan, eastern section ng Visayas at makulimlim na kaulapan sa Bicol Region, Metro Manila at yung western section naman ng Northern Luzon ay may tsansa pa rin po ng mga posibilidad ng mga pabugso-bugso ng pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi, asahan natin makulimlim na kaulapan ang halos buong bansa. Asahan pa rin po natin sa may eastern section ng Mindanao at ng Visayas, mataas ang posibilidad na may mga scattered rain shower and localized thunderstorm. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast.
Dito nga po sa ating advanced weather forecast, posible nga po no mamayang alas 11 ng umaga ay almost stationary pa nga itong low pressure area, at pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, ito nga po ay posibleng kumilos na, at pagdating naman po kinabukasan no alas 5 ng umaga, ito nga po ay nasa eastern section na nga po noon ng Surigao, at pagdating naman po ng alas 8 ng umaga almost stationary. At pagdating naman po ng alas 5 ng hapon as low pressure area, mapapansin naman po natin na makakaranas pa rin ng mga pag-ulan ng malaking bahagi ng ating bansa, at kasama pa po dyan yung extension ng kaulapan nitong panibagong sama ng panahon na nasa eastern section na nga po yan ng Visayas. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi bukas, ay nasa eastern section na nga po yan ng Catanduanes, at yung kanyang extension ng kaulapan ay magpapaulan nga po yan sa may parte ng Bicol Region. Asahan naman po natin pagdating naman po ng alas 8 ng umaga ng July 28, ito nga po ay nasa eastern section na ng Central Luzon. Ito nga po ay may posibilidad na mag-intensify into tropical depression. Sa ngayon nga po, possible lamang na hanggang tropical depression ang kanyang magiging intensify, or possible low pressure area pa lamang yan. Dahil again, inulit natin ito nga pong advanced prediction ay possible scenario pa lamang. Pagdating po ng alas 8 naman ng gabi ng July 28 ay nasa eastern section na nga po ito ng Tuguegarao, at hahatakin din po niya na yung southwest monsoon na magpapaulan din sa halos sa buong Luzon. Pagdating naman po ng kinabukasan ng alas 8 ng umaga, July 29, alas 8 po ng umaga, ay nasa eastern section na nga po yan ng extreme northern Luzon. At pagdating naman po ng gabi, ay ito nga po ay mas malapit na muli dito nga sa eastern section ng Taiwan. At bibilis nga yung pagkilos nitong low pressure area na to. Kung mapapansin nga po natin, halos parehas po no yung dadaanan nila ni bagyong Karina, at ito'y posibleng malusaw na pagdating sa may Taiwan. Pagdating naman po ng July 31, asahan natin bababa yung tsansa ng pagulan sa umaga, pero sa hapon or sa gabi mataas po ang tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan. Pagpasok naman po ng unang araw ng August 1, asahan natin sa umaga mababa ang tsansa ng mga pagulan, pero pagdating sa hapon at sa gabi ay mataas ang posibilidad ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng August 2, sa umaga po mababa pa rin ang tsansa ng pag-ulan, pero sa hapon at sa gabi mataas po ang posibilidad ng pag-ulan. Pagdating nga po ng August 3 ng umaga, dito nga po mababa po ang tsansa ng mga pag-ulan, pero pagdating po ng mga alas 11 ng umaga hanggang hapon ay mataas ang tsansa ng posibilidad ng mga pag-ulan dahil nga po sa southwest monsoon. Pagdating po ng alas 8 ng gabi, mas mataas nga po ang tsansa ng mga pag-ulan ng August 3. Pagdating naman po ng August 4, ganun din po no, alas 8 ng umaga, may mga posibilidad na ng pag-ulan. Pagdating po ng alas 2 ng hapon, mataas na po ang tsansa ng mga pag-ulan. At pagdating po ng alas 8 ng gabi, ganoon pa rin po mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. Iba yung pag-iingat at paghahanda para sa ating mga kababayan na bagamat may minomonitor nga po tayong posibleng sama na naman ng panahon, na posibleng magdulot na naman ng mga pag-ulan at pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya tayo po'y maghanda na para po sa mga posibilidad na dala muli na pag-ulan nitong posibleng sama ng panahon na ngayon nga po ay muling makakaapekto sa ating bansa. Pagkatapos po nga niyan ay sunod-sunod nga po na makakaranas na naman tayo ng mga pag-ulan sa hapon at sa gabi dahil po yan sa southwest monsoon. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po.
sa ating lahat.